What's up mga master? Pasensya na, may sipon ako ngayon. Good day po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. At today, medyo maaga pa, no? Ang oras ay alas 2 ng hapon mga master. So the weather is not good. Meron kasing low pressure area or merong ewan natin bagyo. So yan, ngayon po ay Sabado mga master. So kung natatandaan nyo, last time nag-overnight tayo sa Summer in Cavite, no? At medyo naging maganda yung stay natin doon. Kaso nga lang, ng mga time na yung mga master, gabi na tayo pumunta sa area kung saan doon tayo mag-overnight. Kasi wala talaga tayong plano. So this time, meron na tayong plano, no? So mag-overnight tayo sa isang lugar kung saan medyo elevated yung lugar. At doon tayo magpapalipas ng Magdamag. So samahan nyo ako ngayon mga master sa ating adventure ngayon. Sana maging maganda yung panahon, or kahit na maulan, okay lang yan, no? So pupunta tayo sa lugar kung saan familiar na rin kayo. At syempre ako very familiar rin. Pero this time, first time natin gagawin to dito sa van natin. So again, overnight stay tayo sa isang lugar, and with a very limited budget. Kasi medyo malayo-layo itong mga master kumpara dun sa una natin pinuntahan. So bahala na kung anong mangyari, pero meron na akong dalang pang survival kit dyan. Meron na tayong pagkain dyan kahit paano, no? So siguro along the way, pag meron tayo nakitang pagkain na mabibili, bili na lang tayo. So kaya rin hindi ko pa sinasabi kung saan tayo pupunta, kasi baka magbago yung isip ko mga master. Baka magbago, and baka umikot pa tayo, no? So pero mamaya na lang malalaman natin kung talagang doon talaga tayo pupunta or magbabago pa yung isip natin. Kaya mga master, so magpapagasolina muna tayo para all goods na, no? Nandito tayo ngayon sa sa C5. Traffic Tapos may ginagawa dito yung yung plug control dito, sa may malapit sa SM. Bumagsak yan inaayos na nila. Plug control na bumagsak mga master. So ayan mga master, ang traffic, grabe. Ang traffic sobra, grabe. So from doon sa atin, nagbiyahe na tayo ng 12 kilometers, no? At nandito tayo sa service road. Sobrang traffic. Aray ko. Ayan mga master, after isang oras dyan sa madugong traffic sa service road, finally nandito na tayo sa may SM Bikutan. Aroy, walang pambila Ay, grabe ba? Meron? Wala lang, ikaw naman. Sampulang pariya ko dyan. Ay, iba Kwenta lang. Wala. Hindi na, ikaw naman. Kwenta lang Wala, hindi abot. Gusto ko pa naman sana tikman. Yun! So ayan mga master, nakalagpas na tayo sa traffic dun sa may service road tsaka sa may Bikutan, no? Dito na tayo ngayon sa may C6 at papunta na tayo ng Taytay. Traffic na naman mga master. Nandito na tayo sa may Taytay, malapit sa Taytay. Ayan, napaka-traffic. Magkano man Isa lang. Mangang? Oo. Kain na lang tayo ng mani. Master, ang oras ay mag-alas 5 na ng hapon. Dahil sa sobrang traffic, baka hindi tayo makarating doon sa pupuntahan natin ng maliwanag pa. Sobrang traffic. Ang traffic. Alas 5 na mga master. Imagine mo, umalis tayo dun sa atin ng mga alas 2. 3 hours ang biyahe natin papunta rito sa
Taytay alone. So ayan mga master, paakyat na tayo ng Tikling. So paakyat tayo ng Antipolo mga master. So dito tayo magpapalipas ng gabi sa maghanap tayo ng spot dyan sa somewhere in Antipolo or Tanay, kung saan maganda magpalipas ng gabi, no? Kung saan tayo aabutin pala. Welcome to Antipolo. Ayan, nandito na tayo sa arko ng Antipolo. And kakapasok na natin ng Antipolo. Sana naman walang traffic dito. So ayan mga master, nandito na tayo sa Antipolo at nag-CR muna ako kasi ihingi na ako. Sakto ang oras, alas 6. Hindi pa tayo nakakarating sa ating destinasyon. So sana hindi na traffic sa dadaanan natin, no? Ayan, so nakapagpahinga rin tayo saglit. Grabe biyahe natin mga master. Hi! Ayan mga master, nandito na tayo sa sa Marilaki na to eh. Malapit sa may Providence. Pakit na tayo. Inabot tayo ng alas 6 oh. Grabe. 6:13 ng gabi. So first time natin umakyat dito na naka 4 wheels after ilang dekada mga master na umakyat tayo dito. First time natin umakyat ng naka 4 wheels side dito. Meron ba akong instance na umakyat na naka 4 wheels dito? Wala eh. Wala, tama. Ngayon lang. Unang akyat ng van natin dito sa Marilaki. Unang uphill din. So ayan mga master, officially we're here at Marilaki Highway and first time official ride itong van natin dito sa Marilaki. Ayan. Hello mga master, yan, nandito na tayo sa Antipolo. Part pa rin ng Antipolo to mga master. Itong malapit sa Boso-Boso. So nandito tayo ngayon sa may mga kainan. Yan. Ayan, kainan yan. So ayan yung van natin. Dito tayo sa kainan ng tropa. Wala siya dyan eh. Baka may lakad eh. So pagdating natin kanina may kapareho tayong van. Kaso kulay, ano bang kulay na sa kanya kanina? Parang blue. So dito mga master, dito sa part na to, pwede na tayo mag-overnight, no? Sa area na to. Pero siyempre, maabala natin yung mga negosyo. Kasi kung magpa-park tayo dyan, maabala natin sila. Pwede naman dun sa mga gilid-gilid, dun sa area dun, no? Area na pwedeng pagparadahan. Kaso lang, para mas maganda, banda road pa. So enjoy lang muna natin yung klima dito. Ang laki na nang in-improve. Ang tagal ko kasi hindi umakyat dito mga master. Yung mga kainan dito medyo maganda na yung pagkakagawa, no? Hindi kagaya dati mga ano lang, mga parang kubo-kubo lang na maliliit. Ngayon medyo lumaki na, tapos maganda na yung pagkakaayos. Dati mga trapal-trapal lang na parang may merong payong. Ngayon okay, no? O talagang parang kainan na. Ayan, so nagkakape lang ako. Pero mamaya-maya akit tayo doon, no? Punta tayo sa may Boso-Boso. So ayan mga master, pupunta muna tayo dun sa may gasoline station sa may Boso-Boso.
Doon tayo magtatambay ngayon, no? May poso-poso. Ngayon, first time natin to dito sa Marilaki na dala-dala natin yung van. Nakakatuwa lang. Uy, grabe to. Delikado to. Pag merong matulin dyan, hindi alam na may ganun doon, barrier, babangga. Alright, so first time ng ating van dito sa Shell Boso-Boso din. Basta lahat ng pupuntahan natin dito first time ng van. Tingnan natin dito kung makakaano tayo makakatambay tayo dito sa Shell Boso-Boso. May police ano dito ayun pwede. Ay, ang daming mga riders, mga master. So ano tawag nito? Wala tayong paparadahan dito. Full parking. So mga master, ayan na, nakapag-decide na ako na wala naman tayong tatambayan dito. So since na nandito na tayo sa Marilaki, ang gagawin natin, akit na lang tayo ng Marilaki kahit na gabi na, kahit na wala na kayo makitang view. Bukas naman may makikita na kayong view pag pababa na tayo or kapag nandun na tayo sa taas. So doon na tayo mag-overnight somewhere in Marilaki. So sa mga gilid-gilid doon. So yun yung challenge mga master. Kasi dito sa Marilaki mga master, madilim. Medyo nakakatakot kapag ikaw lang mag-isa. So tingnan natin kung anong kaganapan dito kapag gabi. Kasi balita ko may mga umaakyat ng mga riders kapag gabi. So let's see mga master. Ayan, so akit na lang tayo ng Marilaki. Total, simula rito hanggang Manukan is 12 kilometers na lang So tirahin na natin itong mga master. Mamaya so dito mga master, sa hindi naman nakakatakot kasi ang dami ng mga sasakyan pero ng mga kapanahunan pa namin dito, wala mga ilaw na ganyan, wala yan. Tago lang itong mga to Pagpasok mo dito, as in pitch black, ang makikita mo lang dito yung mga motor na umaakyat or yung mga dumadaan dito, sila lang yung mga sasakyan. Pero dati bibihira lang yan dito. Dati nga yung mga motor dito wala pa mga headlight, wala mga tail light, yung mga lokal dito. Kaya magugulat ka na lang kapag makakasalubong mo wala palang ilaw. Nakakatakot pag gano'n. Kasi malay mo mabangga mo, di ba? So ngayon iba na ngayon, marami na mga sasakyan. Ayan kagaya nito. Meron ng mga dumadaan. Ito na kasi yung daanan nila, backdoor papuntang Laguna, papuntang Real, Infanta. Siyempre ito talaga yung pinakadaan. So ayan, kagaya yan, mga yan. Tsaka dito sa Marilaki mga master, dumami na yung mga dito, tawag nito, mga campsite. Kaya ang dami na talagang mga umakyat dito. Yung iba nagka-camping. Never pa ako nakapag-camping sa ilan sa mga campsite dito. Kasi hindi ko trip sa akin hindi ko trip yung yung mag-camping sa bundok. Mas trip ko yung ganito lang. Tsaka mas trip ko yung camping sa tabing dagat. Pero yung mountain view, yung camping sa bundok, hindi ko trip.
So, nandito tayo ngayon sa Big C, mga master. Ito yung sinasabi kong ambayan ng mga sinaunang kamote. No? Magpipicture lang muna tayo dito. Tapos, ganap na tayo ng spot dun sa aga pa, oh. Mag-alas 8 pa lang, oh. Ewan ko lang, may signal dito, ah. Wala ng signal dito, mga master. Wala ng signal. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Tanay Rizal na to, Marilake. So dito na tayo ngayon, mga master, mag-overnight. Hindi ko alam kung saan dito, pero sige, dito lang tayo sa mga gilid-gilid matutulog. Somewhere din nasa along Marilake highway lang. So overnight tayo dito, mga master. Let's go. So ang travel natin, ang tinakbo natin is simula doon sa atin hanggang dito is 64 kilometers. Patayin ko na yung ilaw. Sa Marilake, successful yung natin, pinaya ni Campulo. Kayang-kaya Marilake. Basic na basic lang. So yan, nandito na tayo sa DC. Parang hindi tayo kita. Okay, buksan ko ulit. So, nandito tayo sa Devil's Corner, mga master. And I'm sure sa mga luma nating subscriber, alam nila itong Devil's Corner kasi dito tayo dati nagpa-vlog. Sa mga master, liwanag ba? Ayan, nandito na tayo sa Manukan. Walang tao dito, wala tayong makakainan. Hindi ko alam kung saan tayo mag-overnight dito, no? Wala rin yung wala mga riders kasi basa yung yung kalsada. So hindi ko alam kung doon tayo magpapalipas ng gabi sa kabila or dito na. Kaso lang, mga master, tawag na to, maaga pa eh. Alas 8 pa lang yata. Alas 8 pa lang ng gabi. So maganda sana magpalipas ng gabi rito kung may pulis. Kaso walang mga pulis. Kung matutulog tayo dito sa van, may bantay sana tayo eh. Kaso wala tayong bantay. Walang naka-duty. At anyway, bahala na kung saan tayo kung tayo abuti ng antok. So ayan, update ko na lang kayo mamaya kapag or pwede na doon kina Kuya Seryo tayo magpalipas ng gabi, no? Tapos abangan natin yung mga tropa bukas. May mga ilan ng mga riders na umakyat. Ito nga pala. Gusto kong first time ng van natin dito eh. So ayan, Manukan sa gabi. Yes. Lakas nila.
Sarado yung ano mga master. Sarado yung pinagkakapihan. Sarado yung pinagkakapihan namin. Ayan mga master, nandito tayo sa DC Devil's Corner kung tawagin. Marami ng discussion rin. Slow down, accident prone area. Nakita nyo ano, kita nyo ba? Dilim eh, no? Ano, mapag? Hanap na tayo ng mapaparadahan maganda. Sana may signal doon. Ano lang boring dito mamasa sa walang signal. Ano ba ito? Hindi nga, panti pa tayo konti para pantay yung hiligaan natin. Hindi pantay. Yan. Tabing kalsada tayo mga master. Tingin ko hindi na tayo mahahalata dito. Pag pinatay ko tong ilaw na to, ano na tayo, pitch black. So dito naman kasi mga naman safe dito kasi ano, may kakilala tayo dito kina Kuya Seryo, no? Ayoko lang mag-park sa kanila kasi nga siyempre, mawawala ng saysay yung ano natin, overnight natin sa Marilaki kapag nakiparada tayo. So, in short, mga master, dito lang tayo sa gilid-gilid magpa-park, no? Okay, so update ko na lang kayo mamaya. Mamaya na tayo mag-vlog. So, ayan mga master, dito tayo ngayon sa ano, Marilaki, no? Dito tayo sa gilid-gilid lang. Sa gilid ng kalsada lang. Masyado bang maaga eh. Hindi pa tayo makakatulog nito kasi hindi pa ako inaantok. Tapos busog pa tayo. So ito na yung magiging spot natin. Dito na tayo magpapalipas ng gabi. Saka maganda yung mapapakinggan mo ito. Maganda yung ano sa tenga kasi may dalisdis ng tubig. So alam niyo mga master, nung active pa tayo dito sa Marilaki, kwento ko na lang din, no? Para at least alam ng iba. Nung active pa tayo dito sa Marilaki, nung active pa tayo dito sa Marilaki, nung mga panahon na every weekend nandito tayo, umakyat tayo dito. Na-amaze talaga ako, pangarap ko talaga nung mga time niyon na umakyat dito ng naka-van, no? Yun talaga. Kaya pag may mga nakikita ako mga old model na van, talagang tinititigan ko yung mga master. Tinititigan ko kasi iniisip ko, ano kaya ang feeling kapag inakyat dito yung lumang van sa Marilaki, no? Tsaka nasa subconscious ko yun na one day, siguro aakyat ako dito sa Marilaki na naka-van din ako. Yung gusto kong van, yung gagawin kong camper van. So sabi ko, i-aakyat ko dito sa Marilaki para ma-experience ko din. Kasi yung mga, alam niyo ng mga vlogger na kasamahan ko dito na nakakukwento ko sa kahit wala pa akong, kahit hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambili ng ng van. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang bumili, no? Pero sinasabi ko na, no, yung sinasabi ko sa kanila na, alam mo, gusto ko talaga magkaroon ng van. Gusto ko talaga, pangarap ko talaga magkaroon ng van, gagawin kong camper van. Sinasabi nga ng mga kasama natin yan, ito, ganto-gantong model. Sinasabi nila kasi yung mga mamahalin. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Sabi ko, pangarap ko lang yung, magkaroon lang ng van, basta mumurahin, basta maayos ang makina. No? Yun. Pero at the back of my mind, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambili. Totoo lang mga master. Pero lagi kong sinasabi, madalas kong sinasabi na yun nga, na gusto ko umakyat dito sa Marilaki ng nakaban. And
Ito na yun mga master. Nagkatotoo na yung lagi natin kinukwento sa mga kasama natin dyan na aakit tayo dito na nakaban. So ito na yun, yung pangarap. Munting pangarap lang pero nagkatotoo, no? Kahit na hindi natin alam na magkakatotoo. Eh lagi kong alam mo yun, totoo pala yun yung lagi mong i-claim, no? Lagi mong i-claim sa sarili mo. Kahit alam mo sa sarili mo na hindi mo alam, kahit hindi mo alam kung paano mo siya makukuha. Kapag claim mo pala siya, magkakatotoo pala. Totoo yun. Kasi ako yan yung basta realistic mga master. Realistic, hindi yung pangarap na hindi magkakatotoo. Kailangan yung i-claim mo, yung realistic, yung kayang i-achieve sa sarili mo, no? Yung kahit sino makakakuha, kahit na wala kang pambili ba. Basta realistic yung goal mo. Tapos kiniklaim mo siya, kahit na wala ka pang pambili, kahit na wala ka pang alam mong pagkukunan. Bigla na nagkakatotoo talaga. So ito na yung mga master. This is it. Nakakit na tayo ng Marilake na nakaban. Tapos yung pangarap natin na mag-overnight dito sa Marilake na nakaban, ito na yun mga master. So natupad na yung mga munti nating pangarap. Yung umakyat ng nakaban tapos mag-overnight ng nakaban dito. Natupad na. And ito na yung time na yun. So ngayon ko lang na-realize, no, na abang ako nagdadrive kanina, nung mga nakaraang taon, lagi kong binabanggit dito sa mga kasamahan ko na gusto ko magkaroon ng van. Diba? Gusto ko magkaroon ng van. Lagi kong sinasabi yun sa kanila. Basta hindi ko naman basta lumalabas na lang sa bibig ko. Ayun, tapos sabi ko gusto ko mag-overnight dito. So ayun na yun, yung mga pinagsasabi ko noon, nagkatotoo na. Kaya dun sa mga kapwa ko mga nangangarap din, no. Kahit hindi content creator, kahit sino. Basta nangangarap ka, tapos yung pangarap mo, realistic. Kasi mahirap yung pangarap lang na talagang mananatiling pangarap lang. Maganda yung pangarap na realistic na kayang i-achieve. So, ayun. Basta lagi mo lang siyang sabihin, tapos lagi mo siyang i-claim na magkakaroon ka. Magkakatotoo, totoo talaga. Nangyayari talaga. Ayun. So, nakwento ko lang mga master. Bago tayo matulog. So, ayun. Ito na nga. Dream come true. Van sa Marilake. Nayakit na natin. And van overnight sa Marilake. Ito na yun. So, yan lang mga master. Na-share ko lang yung kwento natin. Tsaka, makikita nyo yan sa description ng channel natin, di ba? Na kung titingnan mo yung channel natin, matagal na yun, na pangarap ko talaga magkaroon ng van, tapos gagawin natin camper van. So, yung nakalagay sa description ng channel natin. Nagkatotoo. Tutuwa lang ako. So, yun. At, yun na nga. Wala naman tayong ibang gagawin dito, kundi magpahinga. No? So, namnamin natin yung yung lamig dito sa taas. Alright? So, yun lang mga master. Ano yan? Tulugan na. Anong oras na ba? Alas 9. Maaga pa. So, kung matutulog tayo ng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pwede na. Magising tayo ng alas 4. Pwede na yun. Okay, so yun lang. Kita-kits bukas mga master. Mamaya kung nagugutom ako, di kakain tayo or magkakape. Dilim Hindi pa ako inaantok. Hindi pa ako inaantok mga master. Tsaka hindi ko pa good night na ako, hindi ko pa pala inaayos yung higaan natin dito. Ano pa? Dito pa yung mga kalat sa loob. Ayusin muna natin yung higaan natin. Ang laki ng kama natin para sa atin. Okay, mga master. Alright, okay sa alright.
Magpapaantok na lang tayo. Okay, so yan mga master, medyo dinalaw na ako ng antok. Ito talaga. So ayan, tahimik na. Pero maaga pa, alas 9 pa lang. Pero inaantok na ako. So, iidlip na ako. Sana makatulog ako kahit mga ilang oras lang. Tapos, bukas antayin natin yung mga kasama natin. So yun lang. At tayong ibang gagawin dito. Good night. I'll see you tomorrow, syempre. Okay, so patayin na natin itong ilaw. Tulog na tayo. Tahimik na yun. So ayun mga master, good morning. Ang oras ay alas 1:35. Tama ba ako? Yan, 1:37 a.m. in the morning. So, kanina pa ako alas 10. Nag-start na magpilit matulog. 10. Tapos ngayon 1:30 na. Hindi ako makatulog kasi sa totoo lang, maya may mga dumadaan ng mga riders. May ingay yung tambutso. Sobrang ingay. So, nagugulat ako. Nagigising talaga ako. Kaya ganyan, makakatulog ka ng ganito, tahimik, tapos mamaya may mga maharurot. Mas marami pa pala dito. Actually, hindi mas peaceful pa dun sa parking. Nag-overnight tayo sa parking, mas okay pa dun. Mas peaceful. Ang akala ko, pag dito tayo sa Marilake, makakatulog tayo ng mahimbing. Hindi pala. Ang daming riders na umaakyat. Sobra. And medyo nawala, pero grabe, kanina walang patid talaga. So meron dito mga riders sa likod ko, nagkukwentuhan lang, no? Tambay lang sila dyan, dami nila. Yung kanina pa. Nawawala yung antok ko. Tsaka hindi rin ako makatulog kasi nagugutom ako mga master. So lumabas nga ako ng van. Actually ayoko sana alam yun, magpaalam na mayroong tao dito sa loob ng van. Kaso lang talagang hindi ko na kayang gutom. So, lumabas ako, bumili ako dito sa tindahan. So, nakita nila may tao dito sa van. Wala na, no choice na, di ba? Alam na nila. Tumadaan yan, mga riders, oh. Yan. May mga pabalik-balik kanina. Wala eh. Ganun talaga mga master. Wala tayong magagawa. Nandito tayo sa tabing kalsada. So, pipilitin ko pa rin matulog. It is parang imposible. So, mangyayari niya, mamupuyat na lang tayo siya. Okay na sana. Pero kung maulan to, malamang tahimik dito, sigurado ako. Kaso hindi maulan. Tsaka, grabe, giniginaw ako. Lamig talaga mga master. Wala na akong electric fan. Yung electric fan ko, pinatay ko na. Tapos sinara ko na yung van talaga. Ay, lamig. Yan, so medyo nagkaroon na ng laman yung tiyan ko. Baka makatulog na tayo na ito. No? So, ayan mga master, good morning. 4:36 a.m. Nakatulog na ako. Mahimbing na yung tulog ko kaso bigla akong nagising. Mamaya ko na lang sa inyo yung kwento. Bakit ako nagising bigla? Grabe. Medyo ewan ko mga master pero kaya ako nagising, kinikilabutan pa ako. Binangungot ako. Grabe, nakakatakot yung
Buti nagising pa ako. Kwento ko na lang sa inyo mamaya. Ano ko? Nagbihis ako. Kasi ang lamig, sobrang lamig mga master. Talagang malamig pa sa aircon eh. So ang oras ay, yun na nga, kaya nasabi ko kanina, 4:38 ng umaga. So mahimbing na yung tulog ko mga master. Sobrang himbing na ng tulog ko. Yung mga dumadaan narinig ko pero tulog na ako, no? Tapos eto nga, kinikilabutan ako. Pinagtatayuan yung mga balahibo ko mga master. Teka lang. So ang pangit kasi ng pwesto ng pagkakahiga ako mga master. Nakaganito ako, nakaganyan. Tuwid na tuwid. Tapos biglang nanaginip ako. Yung panaginip ko, napanaginipan ko si ewan ko pero parang si Yahin ni Kulot, si Kulot. Kasi nasa Taiwan siya, di ba? So nakahiga ako dito. Bigla daw siyang dumating. Tapos pero alam po siya yun. Alam po si Kulot yun. Pero hindi siya nagsasalita. Tapos sabi ko, paano mo nalaman nandito ako? Ayun, tapos hindi siya nagsasalita. Tapos bumalik na ako sa bumalik na lang ako sa paghiga. Tapos bigla na lang mayroon dumagan sa akin na babaeng sobrang itim. Maitim na as in walang muka. Sobrang haba ng buhok. Tapos sobrang itim lahat buong niya. Parang hinahawakan niya yung, hindi niya ako pinapagalaw mga master. Parang nakayakap niya sa akin ganun. Hindi ako makagalaw. Ayun, tapos as in lumalaban ako. Parang kinikilabutan ako mga master. Tapos wala, nabanggit ko na lang. Pinilit kong magsalita, no? Binanggit ko pangalan ni Jesus. So unang banggit ko, hirap pa nga ako eh. Sabi ko, Jesus, parang ganon. Tapos yung pangalawang banggit ko ng diretsong word, sabi ko, Jesus. Bigla ako nagising. Grabe, bigla siya nawala nung nabanggit ko yung pangalan ni Jesus. Yung dalawang word na yun mga master, yung unang haba, hindi ko talaga mabanggit, parang pinipigilan ako. Jesus, parang hindi pa clear. Pero yung pangalawa, pinilit ko talaga mabanggitin. Pagkabanggit ko ng Jesus, bigla akong nagising. Bigla siyang nawala. Tapos yun nag-open ako ng cellphone. Magtingin ko 4:36 ng madaling araw. So yun, medyo nakakilabot yung experience natin sa pagtulog natin dito. Ang pangit ng pwesto ng pagtulog ko kasi diretso mga master. Alam niyo, nakaganon ako. Kasi ang lamig talaga. Hindi ako makabaluktot. Kasi ewan ko bakit di ako makabaluktot. Basta yun na yun. Hindi na tuloy ako nakatulog. So yan. 4:40 to na. Mag-alas 5 na.
So yung mga riders na yan, paakyat na yan. So yun lang mga master. Talagang very powerful ang name ni Jesus. Sobra. So, hindi na ako makagalaw. Pero yun lang talaga yung nasa isip kong babanggitin. No? Wala lang iba. Kasi hindi na ako nalaban. Basta nagsalita lang ako. Ay, God bless. Okay, so yun lang mga master. Paano na tayo? Mag-ano na tayo? Mag-prepare na tayo na magkakape na muna ako. Alright. So, ayan mga master, ang oras ay 5:10 ng umaga. Ayan na, lumisikat na yung lumiliwanag na, maliwanag na. Makikita nyo na yung mga riders na dumadaan dito sa sa kubo. So nag-iinit lang ako ng tubig kasi inom ako ng maligamgam na tubig. Ayun, mayroon ng mga riders Tanyo. Bibilis, di ba? So nagbihis na rin ako. Ay, grabe talaga. What overnight experience. Ang lamig. Ang lamig dito, para ka para kang naka-aircon. Wala akong electric fan. Pinatay ko na yung electric fan ko kanina pa lang eh. Kaya mga bago ako matulog, di na ako nag-electric fan kasi pakiramdam ko talagang malamig na. So ito, meron ako dito baso. First experience natin na gano'n yung nangyari, no? Nakakatakot, pero syempre hindi naman ako nag-alala. Pero yun, thank you Lord talaga. Thank you kay Lord dahil tayo nagising pa. Grabe talaga. Kaya pala yung babae hindi nagsasalita. May masama palang balak. Parang niya tutuloy kasi kanina hindi ko may kwento ng maayos kasi nga madilim pa. Malakas pa ang kanyang spirit, mga bad spirit yung mga ganun mga master. Kaya pala parang nagpanggap siya na siya si Kulot, no? Casual lang yung pagkakatanong ko sa kanya. Actually, naririnig ko naman yung mga tumadaan ng motor. So, in short, gising ako noon. Bigla na lang siya dumating dito sa van, no? Tapos, yun na nga. Nakahiga ako. Sabi ko, tinanong ko nga siya. Sabi ko, paano mo nalaman na nandito ako? Yun yung sabi ko kay Kulot. Tapos, hindi siya nagsasalita. Hindi siya wala siyang any word na sinabi mga master. Basta parang nakayuko lang siya. Nakayuko siya tapos ang haba ng buhok niya, talagang mahaba. Tapos nakaitim siya, itim na itim. Itim na itim mga master. Tapos bigla na lang niya nung bumalik na ako sa paghiga. Sabi ko, sige, maiga ka na dito. Bigla na lang niya ako, alam mo yun, hindi na pinagalaw. So parang hinawakan niya yung dalawang kamay ko na ayaw niya akong pagalawin. Yun yung
nangyari kanina mga master. Tapos pumipiglas ako pero hindi ako makagalaw. Tapos syempre, that's normal kahit kanino. Matatakot ka, di ba? So, natakot ako. Pero isa lang talagang naisip kong banggitin na pangalan para makawala. No, isa lang yung pangalan na gusto kong banggitin ng mga time na yun. Kasi wala na eh. Kumbaga, hindi na ako makagalaw. Kasi wala na talaga kahit anong gawin ko. Kasi wala na. Kumbaga, yung buong lakas ko, binigay ko na. Kasi wala na. So, isa lang ang pwede pang gumalaw sa akin, mga master. Yung bibig ko na lang. So, isa lang yung nasa isip ko talaga na banggitin. No? So, binanggit ko yung pangalan ni Jesus. Yun nga. Hindi na ako nagdalawang isip, mga master. Basta yun yung binanggit ko. Unang banggit ko. Sin parang napipigilan pa ako magsalita eh. Pero kaya kong sabihin. Pero nung unang word, Jesus, ang haba. Jesus, parang ganon. So nung nabanggit ko yon, yung unang word na yun na mahaba, parang yung present sa akin nung nakahawak sa akin, parang medyo gumaan. So that's a time na medyo nagkaroon na ako ng lakas ulit. Ano ba yun? Paano ba yun? Nagkaroon na ako ng baga na lumakas na ako. So yung pangalawang banggit ko, kumbaga diretso na. Sabi ko, Jesus. Ayun, bigla siyang nawala, mga master. Kasi bigla talaga siyang nawala. Tapos bigla akong nagising. Yun na yung pagkuha ng cellphone. Bigla akong ginawa yung cellphone. Tapos tinignan ko kung anong oras na. 4:36 ng madaling araw. After that, pinilit ko pang matulog. 4:36. Humiga-higa pa ako dito. Umidlip pa ako. Pero hindi na ako nakatulog. Dahil syempre, nangyari na yun. Pag kasi, para sa akin pag nangyari na yun, medyo mahirap na bumalik sa pagtulog. So, yun yung experience natin dito sa Marilake. Grabe. First time. Pero, thank you Lord sa guidance. Siyempre, ako lang mag-isa dito, di ba? Walang ibang tutulong sa akin. Buti na lang nandiyan si Lord. As a powerful name. Talagang sobrang powerful ng name ni Jesus. Imagine mo, pagkabanggit ko pa na ng diretsong banggit, biglang nawala na. Kasi wala na akong hulagpos, mga master. Hindi na ako nagpumilit gumalaw. Basta yung bibig ko na lang. Kasi yun lang ang alam ko nagagalaw sa akin. Yun lang yung kaya kong pagalawin. Paano ako magsasalita. And alam kong very powerful yung sasabihin ko. Kaya ayun, sinabi kong Jesus, biglang nawala. Bigla siyang naglaho. Parang yun, ganun ka powerful. Yung hopeless ka na, kasi wala ka nang ibang babanggitin. Kundi yun na lang. Kasi yun na lang talaga yung alam kong babanggitin. Kaya dun sa mga kung mangyayari naman sa inyo yun, mga ganun, mga master, huwag na kayo magdalawang isip. That's very powerful name. Kaya ako hindi ako natatakot mag-isa. Kahit saan ako mapunta, matulog kahit saan, hindi ako natatakot. Alam ko may guidance.
kasi successful yung overnight natin dito, no? Natupad ko na yung pangarap ko na na makapag-overnight dito. Yun nga, yung matagal ko nang binabanggit na mag-overnight ako dito pag nagkaroon na tayo ng van. At nangyari na. Ito na yun. So yun, kakapi-kapi lang ako para may masmasan tayo sa ano. Antayin na natin yung mga kaibigan natin kasi dito rin ang pupunta yung mga yun, yung mga vlogger. Ayun yun. Saan ba yun? Nandito sa likod. Sana meron Boss, pahawak lang boss. Shoutout. Shoutout sa mga kid from Laloma. Then kay ako Quezon City. Then kay mama na diyan nagpaalam Sabi ko, antipolo lang ako. Nandito ako sa Puso-Puso. Ay, sa Marilaki ngayon Sa Laloma, may shop ako dyan. Kumpare ko si Ryan. Sa ano pong shop? Yung malapit sa malapit po sa Lityonan. Lityonan kami. Sa sa Mayon. Sa Mayon. Mayon? Malapit lang sa amin yun. Yung shop doon. Sa may mismong kami, Lityonan. Boss. Sa may Mayon. Thank you, boss Formula 1 Moto Shop doon. Malapit. Magaling yun. Magaling na mekaniko yun. Si Ryan. Thank you, kuya. Sige. May dito. Bayabas. Baka mabali. Ayan umakyat ko. Hindi, wag ka na umakyat. Ito lang Ayan lalaki Ayan Akyat ka pa, ito lang Daming bayabas dito. Namunga din yung bayabas dito.
Matabang to eh. Matabang. No? Ewan master tayo puro. Matabang. Ay, nakuha ako ng bayabas. Matabang to. Kahapon eh. Isa lang maliit lang. Okay. Kasama master kahapon. Hindi mo kasama buong kahapon? Ha? Dito. Hindi. Si Papa Hel umakyat kahapon. Tatay okay. Hello? Ay! Nakalit na. Kasi malamig yung masapultikap. Walang sirado no. Ang lamig pa rin kahit sarado ako kagabi. Malamig talaga dito. Para. Ayan mga master, lakad-lakad muna tayo. Tapos na yung camping natin, no? Na-survive natin yan. Na-meet na natin yung mga tropa natin. Iwan muna natin dyan ng ating van. Yan. Ano. So, dyan muna tayo. Iwan natin. Tapos maglalakad tayo papunta rito. Oh! Ayun na nga mga master, yan ang kaganapan dito sa ating overnight camping dito sa Marilake. At grabe, nakakatakot ang nangyari sa atin. Pero all goods pa rin, no? Nakasurvive tayo sa sa ating overnight. First overnight dito sa Marilake. First din yun nangyari sa atin. Naglalakad na lang ako, papunta ako sa van. Iniwan ko na yung mga tropa doon kasi mamaya pa sila uwi. Tayo, maaga akong uuwi dahil habulin natin ang traffic. Na-traffic ngayon eh. So kailangan natin makabalik sa Manila ng bago mag-4 ng hapon. Ang oras ay 11:30 ng umaga. Ayan, so sinalakad natin yung andun yung pan eh. So ayun lang mga master, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama nyo sa ating overnight camping dito. Nabot tayo ng 12, 13, 14, 15, 7, 8, 9, 10. Ano tayo? 16 hours tayo dito sa Marilake. So yun, hindi na tayo magtatagal. Magkita-kita pa tayo sa susunod nating updates mga master. At hindi pa natin alam kung saan ang susunod nating adventure. Kita-kits next time. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.